Good morning everyone! Another vlog tayo guys! And welcome sa Jenny sa Louvre Vlog. For today's video, magdi-display tayo guys o mag-aayos tayo ng dragon fruit. Hindi to galing sa Pinas guys. Ang dragon fruit natin ay imported galing ng Taiwan. So ngayon ay December 29, 2024. Dumating siya ng hapon dito sa New Alabang Public Market. Ito po yung location ng aming fruit stand for today's video. So, ayan. Dinisplay ko nga lang pala yan guys sa labas. Hindi ko na siya nilagay sa lamesa dahil wala lang pong mapaglagyan. So, sensya na kung hindi nyo talaga nakita. Baliktad yung video natin. Ang hirap kasi nang walang cameraman. Sariling sikap. Until now, 3 years nang nagbablog. Wala pa ring asenso. Charot. So, ayan nga, masaya ako ibabalita o ibabahagi sa mga buyers ko, sa mga watchers ko, at sa mga subscribers ko, yung ginagawa natin everyday dito sa fruit stand Alabang. So, ayun. Ang ganda ng kanilang, sisingit ko lang. Ang ganda ng kanilang crates. Pwedeng nang paglagyan ng damit. So, ayan, habang dinidisplay natin, guys, nag-iisip tayo kung paano natin ibenta ng mabilisan. So, first attempt na price niyan, guys, is 150 per piece. Ayan, hindi siya per kilo, guys, no? Per piece ang ating dragon fruit na imported galing Taiwan. So, in-adjust namin yung price. Medyo pricey siya ng konti. Medyo mahal. 150. Iniisip namin afford ba yan ng mga tao. Pero no worries dahil ngayon ay okasyon naman. Magbabagong taon na. Dahil nung dumating yung ating dragon fruit ay December 29 ng gabi. So, inisip lang namin guys, no? Nag-adjust kami ng price. 150 down to 100 dahil hindi maganda yung panahon natin guys. Naulan-ulan dyan. Naulan-ulan siya. Mayat-maya ang ulan. Di mayat-maya din ang taklob namin ng plastic. So, inisip ko, pag ginugo ko siya ng 150 hanggang sa maubos, matatagalan tayo guys. Baka abutin tayo ng January 1, ganun. Hindi siya maubos. Dahil nagwo-worries ako. Ang kalaban kasi ng dragon fruits or maybe pitahaya ang tawag sa ibang bansa. Ewan ko anong ibang bansa ba yun. Basta dragon fruit sa atin at pitahaya sa ibang bansa. Ang kalaban kasi ng dragon fruits ay ulan o tubig. Pag once na nabasa siya guys, kunting patak lang, mag-uumpisa na agad yung kanyang damage hanggang sa lumaki hanggang sa mabulok siya guys. Kaya nag-adjust kami, gaya ng sinabi ko kanina, 150 down to 100. Kaya natuwa talaga sa amin yung customer dahil kami ang mas pinakamurang dragon fruit kumpara sa ibang nagtitinda na local pa yun. Local dragon fruits pa yun, sa amin ay imported. At ang kulay ng ating dragon fruits, yung flesh niya inside talaga. Flesh nga laman nga so ganun. Ang laman ng ating dragon fruits ay purple. Sabi nga ng amo ko, yung purple, ang pagkabigkas ng amo ko, ang cute lang. Sabi niya sa akin, Jenny, anong laman ba ng ating dragon fruit? Anong kulay? Sabi ko po, purple. Purple. Ganon ang kaibahan. Natatawa ako sa purple. So, ang kulay ng ating dragon fruits ay purple. Mayroon kasing dragon fruits na kulay white. Mayroon din kulay dilaw o yellow na dragon fruits. Ang hindi ko palang nakikita ay kulay dilaw. Nakakita na ako ng sa labas pero hindi ko siya nakita inside. Kung ganun pa rin ba ang itsura. Ay, imagine niyo na lang guys na para siyang tawag doon? Para siyang Oreo na kulay white din. Parang ganun, Oreo na dinurog na may mga puti-puti. Ganun yung kulay ng kulay white. Pero mas mabenta talaga tong kulay purple dahil ito ay manamis-namis kahit mapa-local or imported. Pero yung kulay white na dragon fruits, lang siya guys, wala siyang lasa. Kunti lang, parang hindi mo ma-explain kung anong lasa. Pero itong dragon fruits na kulay purple, ayan, ititrend na natin yung kulay purple na yan. Ang lasa nito ay manamis-namis. Kaya mas gusto ng customer, mas gusto ng buyers na ang binibili nila mostly ay ang dragon fruits na kulay purple. So that's all for today's video. Sana nagustuhan ninyo guys. Thank you for watching everyone. Please like and share. Thank you.